tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling sumiklab ang matinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang ilang linggong katahimikan. Nagbanta si Pangulong Donald Trump na muling ipatutupad ang pagharang sa mga daungan ng Iran habang nanindigan naman ang Tehran na lalaban sila hanggang sa huli. Ang bagong yugto ng labanang ito ay nagbabantang magdala ng mas malaking krisis sa buong daigdig. Matapos ang 3 linggong pansamantalang katahimikan, muling sumiklab ang palitan ng mga pag-atake sa himpapawid at mga misil sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinapakita nito na pagkatapos ng 4 na buwang labanan, hindi pa rin nagtatagumpay ang administrasyong Trump na pilitin ng Iran na sumuko o baguhin ang kanilang programang nuklear. Sa halip na umatras, tila mas naging determinado pa ang pamahalaan sa Tehran na harapin ang banta ng kaaway. Dahil sa muling pag-init ng hidwaan, nahaharap ngayon si Trump sa isang napakalaking hamon, ang panatilihing ligtas at bukas ang kipot ng Hormuz. Ito ang pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong mundo. Ang anumang pagkagambala sa rutang ito ay maaaring magdulot ng matinding pagsipa sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na tiyak na mararamdaman ng mga mamimili maging dito sa Pilipinas. Ayon kay Jonathan Panikov, isang eksperto sa patakarang panlabas mula sa Atlantic Council, walang basehan upang maniwala na ang mga bagong pag-atake ng Amerika ay magpapalambot sa paninindigan ng Iran. Sa kanyang panayam sa Reuters, binigyang diin niya na ang patuloy na agresyon ni Trump ay malamang na magkaroon ng kabaligtarang epekto kung saan mas magiging matigas at agresibo ang paninindigan ng Tehran laban sa Washington. Sa kabila ng mga babala, hindi nagpapakita ng senyales ng pag-atras si Trump. Inatasan niya ang militar ng Estados Unidos na palawakin ang listahan ng mga target para sa pambobomba. Kabilang sa mga pinag-aaralang target ay ang Pickaxe Mountain, isang pasilidad na nuklear na inilalarawan bilang hindi kayang sirain ng mga bomba, gayon din ang Kharg Island, na siyang sentro at puso ng buong industriya ng produksisyon ng langis ng Iran. Gayunpaman, ang pagpili sa mga target na ito ay may kasamang napakataas na panganib sa politika at militar. Maraming beses nang naglabas si Trump ng mga katulad na matitinding banta noon, ngunit hindi niya ito itinuloy dahil sa takot sa isang malawakang digmaan sa rehiyon. Ang tanong ngayon ng mga eksperto ay kung seryoso ba ang Washington sa pagkakataong ito o isa na naman itong taktika upang makakuha ng bentahe. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos, mas pinapaboran pa rin ng White House ang diplomatikong solusyon sa krisis. Ngunit idinagdag niya na ang tanging wikang naiintindihan ng Iran ay ang lakas ng militar. Dahil dito patuloy nagagawa ng paraan ng Amerika upang singilin ang Tehran sa kanilang mga naging aksyon sa kipot ng Hormuz na itinuturing ng Washington na paglabag sa malayang paglalayag. Ang pangunahing hadlang sa kapayapaan ay ang magkaibang layunin ng dalawang bansa. Nais ng Amerika na pilitin ng Iran na bumalik sa usapang nuklear at tiyakin ang kaligtasan ng mga barko sa Hormuz. Ngunit para sa Tehran, ang kontrol sa estratehikong rutang ito ay isang pambansang karapatan. Naniniwala sila na may karapatan silang pamahalaan ang daanan at maningil ng buwis sa mga dayuhang barkong dumaraan doon. Inihayag ng ilang opisyal ng Amerika na ang mga huling serye ng pag-atake sa himpapawid ay bahagi ng mga operasyong naglalayong ihanda ang larangan ng labanan. Layunin nitong unti-unting pahinain ang kakayahang militar ng Iran bago magpasya ang White House kung magpapatupad ng mas matitinding pag-atake sa hinaharap. Ngunit ang ganitong estratehiya ay naglalagay sa buong rehiyon sa isang napakadelikadong sitwasyon na madaling sumiklab. Habang pinalalakas ng Estados Unidos ang opensiba, lumalaki naman ang banta ng pagkalat ng digmaan sa iba pang bahagi ng gitnang silangan. Handa ang Iran na palawakin ang labanan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa rehiyon ng Golpo. Ito ay isang babala na ang pinsala ng hidwaang ito ay hindi lamang mananatili sa pagitan ng dalawang bansa, kundi madadamay ang mga inosenteng karatig bansa at sibilyan. Isang patunay nito ang naganap na pag-atake sa Kuwait kamakailan. Kinumpirma ng pamahalaan ng Kuwait na isa sa kanilang mga planta ng kuryente at pasilidad sa pag-aalis ng alat sa tubig ay tinamaan ng pag-atake ng Iran. Nagdulot ito ng malaking sunog at pinsala sa mga transformer at makinang lumilikha ng kuryente. Ito ay malinaw na hudyat na handang puntiryahin ng Iran ang mga kritikal na infrastruktura ng mga kaalyado ng Estados Unidos sa Golpo.
Bukod dito, may mga ulat na inutusan na ng Iran ang kanilang kaalyadong rebeldeng Houthi sa Yemen na maghanda para sa pagharang sa kipot ng Bab al-Mandeb kung sakaling bombahin ng Amerika ang kanilang infrastruktura. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Tehran na gumamit ng mga kaalyadong armadong grupo upang lumikha ng malaking kaguluhan sa iba't ibang estratehikong daanan ng tubig sa buong gitnang silangan. Kung tuluyang maisasara ang Bab al-Mandeb, magdudulot ito ng napakatinding dagok sa pandaigdigang ekonomiya. Ang rutang ito ang nag-uugnay sa Dagat na Pula at Karagatang Indiano. Dahil marami ng barko ang umiiwas sa kipot ng Hormuz, ang Bab al-Mandeb ang naging alternatibong daanan. Ang pagsasara nito ay magpapasikip sa supply ng enerhiya sa buong mundo na magreresulta sa mas mataas na presyo ng mga bilihin sa merkado. Naniniwala si Danny Citrinowicz, isang eksperto sa seguridad mula sa Israel, na ang patuloy na militarisasyon ng Amerika ay walang maidudulot na maganda. Sa kanyang pahayag sa mga platapormang panlipunan, sinabi niya na kung ipatutupad ni Trump ang pagpapalawak ng listahan ng mga target na bobombahin, sasagutin lamang ito ng Tehran ng kaparehong antas ng pagganti. Ang ganitong siklo ng karahasan ay walang patutunguhang kapayapaan. Sa kabilang banda, nagmungkahi ng ibang alternatibo si dating kalihim ng tanggulan ng Estados Unidos na si Mark Esper. Ayon sa kanya, hindi sapat ang mga pag-atake sa himpapawid upang pilitin ang Iran na magbago. Sa halip, dapat gamitin ng Amerika ang mas mahigpit na parusang pang-ekonomiya at harangan ang lahat ng transportasyon ng Iran sa lupa, himpapawid at dagat upang tuluyan silang maparalisa. Ngunit ang planong ito ay nangangailangan ng mahabang panahon. Sinabi rin ni Esper na dapat maging handa ang buong mundo sa mga panandaliang epekto ng ganitong estratehiya. Ang pangunahing kabayaran na kailangang harapin ay ang pansamantalang pagtaas ng presyo ng gasolina. Gayunpaman, naniniwala siya na ito ay mas mabuting landas kaysa sa isang madugong digmaan na maaaring kumitil ng libu-libong buhay at sumira sa katatagan ng buong rehiyon sa mahabang panahon. Sa kasalukuyan, kapwa nagbabayad ng napakalaking halaga ang Amerika at Iran para sa kanilang walang katapusang hidwaan. Para sa Washington, ang matagal na sigalot ay nagdudulot ng matinding presyur sa ekonomiya, lalo na't papalapit na ang halalan sa kalagitnaan ng termino sa Nobyembre. Ang mataas na presyo ng bilihin ay nagpapahirap sa mga pamilyang Amerikano na nagpapababa sa popularidad ng kasalukuyang administrasyon. Isa pang malaking suliranin ng Estados Unidos ay ang mabilis na pagkaubos ng kanilang mga misilang panangga at iba pang sandatang kayang tumama sa malalayong target dahil sa patuloy na pakikipaglaban. Nag-aalala mga opisyal ng Pentagon na baka mawala ng sapat na arsenal ang bansa kung sakaling magkaroon ng mas malaking banta o direktang labanan sa iba pang makapangyarihang bansa sa hinaharap tulad ng China o Rusya. Sa kabilang panig naman, patuloy na nagdurusa ang mamamayan ng Iran sa ilalim ng matitinding parusang pang-ekonomiya na muling ipinatupad ng Amerika. Ang kanilang ekonomiya ay lugmok at marami sa kanilang pasilidad militar ang nawasak. Gayunpaman, ang mga pinsalang ito ay hindi nagpapahina sa kanila. Sa halip, lalo nitong pinatitigas ang kanilang kalooban dahil sa paniniwalang ang pagsuko ay magdadala ng kahihiyan. Sa huli, habang naniniwala ang Estados Unidos na mapapasuko nila ang Iran sa pamamagitan ng dahas at naniniwala naman ang Iran na ang pag-atras ay banta sa kanilang kaligtasan, mananatiling malabo ang kapayapaan. Ayon kay Professor Alam Saleh, walang balak sumuko ang Tehran kahit gaano pa kahirap ang kanilang ekonomiya dahil para sa kanila, ang paglaban ang tanging paraan upang mabuhay. Tututukan natin ang mga kaganapan. Mga kapuso at kababayan, isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayon. Pinalawak pa ng Estados Unidos ang pambobomba nito sa Iran matapos kumpirmahin ang pagkamatay ng isa pang sundalong Amerikano. Bilang ganti, naglunsad naman ng Iran ng mga pag-atake laban sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa rehiyon ng Golpo, partikular na sa Bahrain at Kuwait. Lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon sa rehiyon at maaari itong humantong sa mas malaking digmaan. Ipinakikita ng pinakahuling serye ng mga pag-atake na unti-unti nang lumalapit ang Estados Unidos at Iran sa isang malawakang digmaan. Nangyari ito matapos gumuho ang pansamantalang kasunduan noong nakaraang buwan na naglalayong tuluyang wakasan ang labanan. Dahil dito, halos maparalisa na ang paglalayag ng mga barko sa kipot ng Hormuz. Pinupuntirya na rin ngayon ng magkabilang panig ang mga infrastrukturang sibilyan na mahalaga sa milyon-milyong mamamayan. Bunga ng lumalalang tensyon, umakyat na sa mahigit $70 kada bariles ang presyo ng krudong Brent nitong Lunes.
Lalo nitong pinalalala ang pandaigdigang krisis sa enerhiya na dulot ng patuloy na labanan. Nangangamba ang mga eksperto na kapag nagpatuloy ang krisis, maaapektuhan ang supply ng langis sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas, na umaasa rin sa inaangkat na petrolyo mula sa rehiyon. Sa Estados Unidos, umabot na sa $4 ang karaniwang presyo ng bawat galon ng regular na gasolina. Isa itong mabigat na dagok sa bulsa ng mga ordinaryong Amerikano lalo na at nalalapit na ang kanilang halalang panggitnang termino ngayong taglagas. Naglalagay ang isyong ito ng matinding presyon sa administrasyon upang humanap ng agarang paraan para mapababa ang presyo ng langis bago magsimula ang halalan. Ayon sa ulat ng militar ng Estados Unidos, nasawi sa Iraq noong Sabado ang sundalong Amerikano. Nangyari ang insidente habang isinasagawa ang kontroladong pagpapasabog sa isang bumagsak na drone ng Iran. Nadagdagan nito ang bilang ng mga Amerikanong nasawi sa rehiyon na lalo pang nagpainit sa galit ng pamahalaan ng Estados Unidos at nagtulak dito na magsagawa ng mas matinding pagganti. Agad namang naglabas ng matapang na pahayag si Pangulong Donald Trump hinggil sa insidente. Ayon sa kaniya, muli nilang tinamaan ng napakatindi ang Iran nitong gabi bilang pagpupugay sa mga Amerikanong sundalong nasawi sa labanan. Binigyang diin ng Pangulo na hindi hahayaan ng kaniyang administrasyon na manatiling walang kaparusahan ang anumang pag-atake laban sa mga puwersa ng Estados Unidos na nakatalaga sa gitnang silangan. Inihayag ng Sentrong Komandang Militar ng Estados Unidos ang panibagong serye ng mga pag-atake noong madaling araw. Ito na ang ikasiyam na magkakasunod na gabi ng pambobomba ng Amerika laban sa mga target sa loob ng Iran. Ayon sa kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos, hindi sila titigil hanggat hindi nasisira ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng opensiba laban sa mga puwersang Amerikano at mga kaalyadong bansa sa rehiyon ng Golpo. Sinabi ng Sentrong Command na partikular nilang pinuntirya ang mga sentro ng pamunuan ng militar ng Iran, mga pasilidad ng panlaban sa himpapawid at mga himpilan ng pagbabantay sa baybayin. Kasama rin sa mga binomba ang mga kagamitang pandagat, mga lugar na pinaglulunsaran ng misil at drone, pati na ang mga ugnayang pangkomunikasyon. Layunin ng operasyong ito na tuluyang lumpuhin ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang karagatan at himpapawid. Kinumpirma naman ng opisyal na ahensiya ng balita ng Iran na IRNA na may nasawi sa mga pag-atake ng Amerika. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 1 tao ang namatay sa paligid ng lungsod ng Tabriz na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Pinaniniwalaang nasa Tabriz ang mga lihim na himpilan ng misil sa ilalim ng lupa na pinatatakbo ng Revolusyonaryong Guwardya ng Iran kaya naging pangunahing target ang lugar. Bukod sa Tabriz, iniulat ng IRNA na maaaring tinamaan din ng mga bomba ng Estados Unidos ang iba pang estratehikong lugar sa Iran. Kabilang dito ang Bandar Imam Khomeini sa lalawigan ng Khuzestan, pati na ang Sirik at Jas sa lalawigan ng Hormozgan. Nadagdag din sa listahan ang Konarak at Chabahar sa lalawigan ng Sistan at Baluchistan. Ipinakikita ng malawakang pambobombang ito ang determinasyon ng Amerika na ubusin ang kakayahang pandepensa ng Iran. Kasabay ng pagsisimula ng mga pag-atake, isang barko ang nasunog sa kipot ng Hormuz matapos tamaan ng isang bala o pampasabog malapit sa baybayin ng Oman. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO ng militar ng Britanya, mabilis na kumalat ang apoy sa nasabing sasakyang pandagat. Dahil sa tindi ng sunog, napilitan ang mga tripulante na lumikas mula sa barko habang patuloy itong inaanod sa gitna ng dagat. Ang ruta sa paligid ng Oman ang iminumungkahi ng militar ng Estados Unidos na daanan ng mga barko upang makaiwas sa kontrol ng Iran sa kipot. Gayunman, pinatunayan ng pinakahuling insidente na hindi pa rin ligtas ang rutang ito mula sa mga pag-atake. Ang patuloy na pagkasunog ng inaanod na barko ay nagdulot ng karagdagang takot sa mga kumpanyang nagdadala ng langis at iba pang produkto sa buong mundo. Kalaunan ay inako ng Revolusyonaryong Guwardya ng Iran ang pananagutan sa mga pag-atake sa karagatan. Hayagan nitong idineklara na pinupuntirya nito ang mga barkong nagdadala ng langis na dumaraan sa kipot ng Hormuz. Layunin ng hakbang na ito na ipakita ang kakayahan ng Iran na hadlangan ang pandaigdigang kalakalan kapag nagpatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nitong bansa sa gitnang silangan. Bilang ganti, direktang inatake ng Tehran ang mga bansang kaalyado ng Amerika. Narinig ang mga sirena ng babala sa pagdating ng misil sa Bahrain nitong Lunes ng umaga. Iniulat naman ng Kuwait na nagpaputok ang kanilang mga sandatang panlaban sa himpapawid laban sa sunod-sunod na mga misilang nagmula sa Iran. Ang paglawak ng digmaan sa mga karatig bansa ay nagpapataas ng pangambang tuluyang masangkot ang buong rehiyon sa isang madugong labanan.
Nagbanta naman si Pangulong Trump na susunod nilang pupuntiryahin ang mga himpilan ng kuryente at mga tulay ng Iran. Layunin nitong pilitin ng Tehran na luwagan ng mahigpit nitong kontrol sa kipot ng Hormuz. Bago magsimula ang digmaan, halos 1/5 ng kabuang supply ng langis sa buong mundo ang dumaraan sa kipot na ito. Ipinahihiwatig ng mga pinakahuling pag-atake na sinisimulan na ng militar ng Amerika ang planong ito. Noong nakaraang linggo, muling ipinatupad ng Estados Unidos ang pagkubkob ng hukbong dagat sa mga daungan ng Iran. Ginawa ito upang pigilan ang pagluluwas ng krudong langis ng bansa. Iniulat ng militar noong Sabado na matagumpay nilang nailihis ang 6 na barko at naparalisa ang isa pa mula nang simulan ang pagkubkob. Isa itong matinding dagok sa ekonomiya ng Iran na lubhang umaasa sa kita mula sa langis. Lumipas na ang kalahati ng 60 araw na itinakda sa pansamantalang kasunduan upang pag-usapan ng permanenteng pagwawakas ng digmaan at iba pang usapin, kabilang ang programang nuklear ng Iran. Sa kasamaang palad, sa halip na kapayapaan, mas matinding karahasan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, marami ang naniniwalang tuluyan ng nabigo ang diplomatikong pagsisikap na ayusin ang sigalot. Sinabi naman ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio sa mga mamamahayag na bukas pa rin ang kanilang bansa sa pakikipagnegosasyon sa Iran, ngunit dapat umano itong maging seryoso. Idinagdag niyang patuloy silang tutugon sa paraang militar habang walang tunay na diplomasya. Kapag nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno ng negosasyon sa panig ng Iran, maaaring magkaroon ng positibong pag-unlad sa usapang pangkapayapaan. Ilang oras matapos nito, kinumpirma ng tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Ismail Baghaei na nakatanggap sila ng mga panukala sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, ngunit tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye. Samantala, inamin ng dating Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Mohammad Javad Zarif na hindi magtatagal ang kasunduan dahil sa kaguluhan sa kipot ng Hormuz. Binigyang diin niyang diplomasya lamang ang makalulutas sa hidwaang ito. Sa pinakahuling ulat ng pamahalaan ng Iran, umabot na sa 50 ang nasawi at mahigit 500 ang nasugatan sa mga pag-atake ng Amerika. Mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, 17 sundalong Amerikano na ang nasawi. Patuloy naming babantayan ang mga pangyayaring ito para sa inyo.